hello po mga ka-Greeny. Good day po mga ka-Greeny. Saan man kayo naroroon ngayon. Good evening, good morning, and good afternoon. Afternoon po, makulimlim. Mukha na namang uulan. Pero sana hindi masyadong malakas. Mga ambon-ambon lang. Ayun, gusto ko pong i-flex sa inyo ang aking stinky starfish. Namulaklak po siya kahapon or no isang araw. Ito po, yan. Medyo tumiklop na. Ang ganda-ganda niya kahapon. At ngayon, ayan, yung bago. Ang cute. Ang sipag-sipag po talaga mamulaklak ng aking stinky starfish. And for today's video, maglilipat po ako ng mga iilan kong mga succulent na binili ko sa Dangwa. So, let's go po! Ang potting mix po na gagamitin ko ay ito. Reuse po ito. Nanggaling po iyan sa mga empty pots ko na mga succulent. Yung mga lumisan. Ayan po. Gagamitin ko siya ngayon. Magdadagdag lang po ako ng rice hull. Kasi para pong wala na siyang rice hull. Kumonti na. Ganyan po yung ginagawa ko kapag meron po akong mga soil na galing sa aking green pot. Ginagamit ko po siya sa mga iilan kong mga succulent kapag mayroon po akong bagong bili. Nagdadagdag po ako ng rice hull kapag sa tingin ko ay wala na siya kasi nadidecompose po yung rice hull. Mahalo po siyang nadudurog, nawawala. Pati po vermicast, magdadagdag din po ako. For me po kasi mas okay po na merong rice hull. Before, rice hull din po yung potting mix ko. Kasama po yun sa aking soil na ginagamit. Pero, hindi po madami yung aking rice hull. Marami po yung vermicast. Ngayon, mga 1 year after na, nagdadagdag na po ako ng madaming rice hull. So, okay na po yan. At, naglalagay po ako ng vermicast kasi ang vermicast dito sa reuse na to parang nawala na siya. Or nandyan pa rin pero na-decompose na siya, nahalo na siya ng sobra dyan sa potting mix. Baka yung iba wala na. Soil na lang ng binggit ang nandyan. Yung nakikita nyo na ganyan, soil po ng binggit na aking kinompose po. Dagdagan ko pa. Ito po yung aking rice hull. Vermicast po. Medyo basa po siya. Pero hindi naman po basang-basa. Na moist lang po. Kasi nalagay ko po siya dun sa na uulanan. Ayan. So, pwede na po. Pwede ko na siya pong gamitin. Ito naman po ay mga reuse ko na galing sa mga tinanggal ko nga na succulent. Wala naman po itong insect. So, start na ako. Unahin ko itong isa. Ayan, na walang pangalan. Hindi ko po alam ang name niya, pero feeling ko ito ay variety ng Echeveria po. Maglalagay lang po muna ako ng konti. At sasabayan ko na po ng Osmocote para hindi na po ako maglalagay pagkatapos ko mag-repot. So, ang Osmocote po ay ito. Ilalagay ko po siya sa ilalim ng soil. Dito po. Yan. At ipapatong ko dyan. Pero yan. Ididip ko po muna yung kanyang roots
dito, or bubudburan po muna natin ng cinnamon. Pag wala naman pong cinnamon o hindi nyo naman po ginagawa ito kapag kayo ay nagpapat, okay lang po. Kasi ako naman po ay matagal nang gumagamit ng cinnamon. Simula po nung nag-aalaga po ako ng mga cactus and succulent, kasama ko na po yung cinnamon. Kaya parang naninibago ako kapag wala po akong cinnamon. Hindi kumpleto yung aking pagpapat kapag wala pong cinnamon. Kaya nilalagyan ko po talaga ng cinnamon yung lahat po ng aking mga succulent kapag ako po ay nag-re-repat. Pero kung kayo walang cinnamon, okay lang po yun. Gamit po kayo ng ibang rooting hormone kung meron naman po kayo. Ayan. Iilan lang po muna yung ipapat ko ng mga nabili ko sa Dangwa. Ayan. So, ito nga pala, yung nakikita nyong blue na yan, turogi po yan. Hinugasan ko siya, pero hindi siya natanggal. Okay lang naman po yan. Fungicide niya naman po yan. Hindi siya natanggal kapag inano ko po, pinilit ko siyang matanggalin. Yung parina niya po, sumasama, mawawala. Kaya okay lang po yan. Angat ko lang po konti. Pagkatapos ko po mag-repat, doon lang po muna ako maglalagay ng ng toppings niya na famis. Ayan. So, 1 Dusty Rose. Medyo malaki po siya. Ayan, oh. At ito yung pot na aking gagamitin. May butas po yung pot ko. Ayan, oh. Kasi po may nagtatanong kung may butas po yung pot ko. Yes po, ayan. Isa lang po yung butas ng pot ko. Pero, bumababa naman po yung niya, yung water niya kapag nauulanan siya. At saka nagdidilig po ako. So, same process lang po. Ganyan. At maglalagay po tayo ng Osmocote. Dito na lang po. Pero pwede pong hindi kayo maglagay ng Osmocote dito sa soil. Pwede rin pong pagkatapos kayo maglagay ng Osmocote. Sa ibabaw, ita-toppings nyo, pwede po. Itong mga succulent po na ito, ipapat ko ngayon. In-air dry ko po siya ng 3 days po. O sa magtatanong kung pwedeng hindi i-air dry, syempre mas okay po na i-air dry natin siya. Yung pagkatapos po natin siyang tanggalan ng soil, huwag po muna natin siyang itanim or ipat, kasi po basa pa siya, hindi pa siya dapat i-ripat. So ayan, next ay ito, si Gansu. Yan. Si Gansu ko po ay natanggalan ko ng iilan na leaves. Kasi natanggal po talaga yung iba. Kaya tayo ng cinnamon. Pwede rin dip natin yan. Madali lang po buhayin to, si Gansu, mga Pachyspetum, bell baker. Dapat po hands-on kayo sa inyong mga succulent, kasi po pag
iniwan nyo sila at ilang buwan nyo sila bago balikan, wala na po. Pagbalik nyo, tegi na. Dapat po talagang kapag nag-collect kayo ng napakaraming succulent, lagi nyo po siya dapat nasisilip, napupuntahan, nadidiligan, or na-check po. Kasi kapag hindi nyo po sila chinek, sigurado pong may mangyayari sa kanila. Lalo na pag ulan ng ulan. So, next. Down to natumba yung aking Osmo coat. Mamaya ko na lang siya dadamputin. Ito si Trumplet, Echeveria din. Madami na naman akong Echeveria. Echeveria na maarte. O kaya Echeveria. Kasi minsan may nag-comment sa akin, bakit daw ginagawa kong K yung si Echeveria. Nasa inyo po yung kung paano nyo siya ipo-pronounce. Echeveria, Echeveria, pareho lang po yun. Basta Echeveria sila. Echeveria sila. Same lang po yun. Ayan. Hindi ko na po isasabay yung toppings. Mamaya na lang po siguro. Ayan. Medyo iaangat ko lang siya ng konti. Kasi sumasayad siya sa Dito pa. Yes, meron pong manok akong katabi habang nagre-ripat. Last one po. Medyo mahaba. Ayan, no? Mahaba siya. Lagyan ko na lang pa ganyan. Ayan. At Osmo coat. Cinnamon. Yan. Perfect. Baon ko lang siya ng konti. Papurong natin si cinnamon. Malalagyan siya ng soil. Etna or raindrops. Kasi meron akong chinat na friend ko. Pinatingin ko sa kanya to. Kasi nalilito na ako kung raindrops siya or Etna siya. Di pa siya nagre-reply. Pero feeling ko raindrops. Ayan. Finished product. Done repotting. Naglagay na rin po ako ng toppings. Matanghito po yung size niyan. Yung iyan po. Mas malaki po yan sa munggo size na Famis. Sana po meron kayong nakuhang tip kung paano ko po ginagamit or nire-reuse ang aking mga potting mix na nagamit ko na before. And that's it for today mga ka-greenie. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, cactus and succulents, please po, pa-like po ng video ko na ito. Kung gusto rin po ninyong i-share, pa-share din po. And don't forget to subscribe. Ana Duran po. Follow din po ninyo ako sa FB account ko dahil doon po ako nagpo-post ng mga iilan ko mga picture, videos. Ana Duran po. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie.